So sa video ito ay magdi-DIY tayo ng pag-install ng all-white bi-LED setup sa ating Honda Click version 2 na applicable din sa Honda Click version 3 at sa iba pang unit ng mga motor. Ano nga ba yung mga advantage ng ganitong setup sa ating mga motor? Ano nga ba yung mga materyales na kailangan nating gamitin sa pagsasagawa nito? At syempre kung paano yung step-by-step procedure ng pag-install ng all-white bi-LED setup projector dito sa ating mga motor. Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here, at ito na nga po yung video natin ng pagbibuild ng all-white bi-LED setup para sa ating mga motor. So yun guys, as requested, marami kasi nagre-request na all-white bi-LED setup muna yung gawin natin, yung pinaka-basic muna, kasi marami lang yung nahihinaan sa stock na ilaw natin. At ayaw nila yung parang piso wifi na maraming pa ilaw-ilaw, kung kaya naman all-white setup muna yung gagawin natin, which is makakatulong para malakas na po yung ilaw natin tuwing gabi. At yung kagandahan sa all-white bi-LED setup, iwas siya sa huli, medyo budget friendly kasi hindi masyadong marami yung gagastusin natin, at syempre hindi siya masyadong mahirap gawin kasi nga halos bi-LED lang, at saka yung shroud yung isasalpak natin sa ating mga motor, at syempre yung mga wirings din kung paano pagdudugtungin yan. So after ng all white setup natin guys, huwag kayong mag-alala kasi i-upgrade din natin siya into RGB or hybrid para nang sa gayon kung gusto natin ng makulay na bi-LED, may option tayo, di ba? Pwede rin natin pang show, pang tambike. Pero ayun, sa ngayon all white muna guys, back into basic muna tayo. Para to sa mga gusto ng peace of mind, walang huli, tsaka budget friendly lang talaga kapag all white setup. So sa mga materials natin, may tatlong part tayo ng video guys. Inilatag ko na sa lahat doon yung mga materials na gagamitin natin, lalo na kung all white lang din yung setup natin at kung hindi tayo mag-hybrid. So yun, lalagay ko na lang yung link ng mga video na yun, nakatatlong part tayo doon para may idea din kayo sa mga materials natin na nakalatag ngayon dito. So itong gagawin natin tutorial guys, gagawin lang natin simple, maintindihan para masundan ng mga magbabayad, lalo na all white pa lang tayo, medyo basic pa lang to. So tara, simulan na po natin yung all white bi-LED setup dito sa ating mga motor. So yung pinakaunang step po natin sa pagbabayad setup, syempre kailangan muna natin tanggalin yung stock lens po natin. So diyan kasi tayo magtatrabaho, kailangan po muna natin makuha itong buong assembly natin dito. So dito sa Honda Click version 2 at saka version 3, may tutorial po tayo sa pagbaklas ng headlight lens po natin. Lagay ko na lang yung link dyan sa baba para di tayo masyadong humaba. At proceed na po tayo sa paghugot dito sa lens po natin. Pag binaklas natin yung AC kasama pa tong fairings, tapos tanggalin natin tong socket na nandito, pindutin lang natin taas baba, tapos hugutin natin siya. Ayun, baklasado na. Tatanggal na natin tong pinaka headlight AC po natin dito sa ating mga motor. Next step, dahil nadikit pa yung fairings dito sa AC ng headlight natin, babaklasin pa natin yung mga tornilyuhan dito sa ating headlight. So merong mga tornilyuhan dyan kagaya nyan, 1, 2, 3, 4, bali 8 kabilaan, pati ito tanggal 10, 12. So yung mga tornilyo na yan para matanggal tong fairing sa gilid tsaka harap, matira yung lens. So gamit lang tayo ng Phillips para sa mga yan. Ayan, pag natanggal yung mga tornilyo, parang mababalatan na natin siya. Tatanggalan natin mga fairings natin, gilid tsaka harap. So ito na yung pinaka lens assembly natin guys. Ayan siya, ito yung stock natin. Next step po natin, kailangan natin buksan itong headlight AC. So tatanggalin po natin yung lens dito sa pinaka base. So itong mga gilid-gilid na yan, tatanggalan natin ng dikit. Tapos parang tatanggalin natin to ng buo. So magagamit pa rin po natin yung mga stock na lens natin, lalo na kung okay pa po yan. So optional naman kung magpapalit tayo. Pero sa akin kasi, napansin ko, replacement na lang tong headlight ko, hindi na siya yung stock na Stanley. Ayan, no? Iba na yung tatak niya guys. So yung unang may-ari, napalitan na ng lens nito, itong motor natin. So papalitan natin siya ng bago, Stanley. Ayun yung tatak ng stock natin na headlight. So yan yung ipapalit natin kasi hindi yan naninilaw. Tapos dito guys, meron tayong retrofit. Ayun kung nakikita nyo, napakita ko na yan sa previous video. Ito yung magiging bagong base natin kasi yung bi-LED natin isa-swak siya dito compared dito sa stock natin na pinaka base. Hindi po sa swak dyan yung bi-LED natin, magkaiba po yung kanyang sukat dito. Ayan, dito sa likod, meron siyang dalawang kwadrado dito, di ba?
Diyan kasi papasok yung violet natin. Ayan, para sumok siya. Dito wala, di ba? So, kailangan nyo pang mag-modify kung gusto nyo gamitin tong stock or kung nagtitipid kayo. Pero, masyadong trabaho pa kung tatabasin pa natin yan, guys. Tsaka, napakahirap niyan. Napakahirap i-modify. So, bili na lang kayo nitong retrofit, guys, para ready-made na siya. So, yun. Take note lang, yung retrofit na base, mas okay bumili. Pero sa lens, pwede nyo pang magamit ulit yung lens po natin. Yung sa akin kasi hindi lang talaga pwede. Ayan, magpapalit tayo ng bago. So sa pagtatanggal nito, guys, may mga tools akong ire-recommend sa inyo. Ito yung parang plier na pangbuka. Kasi ito, guys, nakadikit siya sa gilid. So ngayon, habang iniinitan natin ang heat gun, kailangan natin ng pambuka dyan. Ngayon, may ibang option naman tayo mas mabilis. Sisirain yung lens. Kaso, kung gagamitin nyo pa yan, mas okay na hindi yan masira, diba? So kailangan natin ito, guys. Habang iniinitan natin, gagamit tayo nito, itong pliers natin. So ilalagay ko pala yung mga link ng mga tools na ginagamit natin, katulad na lang nito, tsaka ito. Mga budget meal lang yan, guys, para makatulong sa pagdi-DIY ninyo at di kayo masyadong mahirapan. So by the way, ang rason kung bakit kailangan pa natin buksan to, kasi gagamitin pa po natin itong daytime running light. Dahil all white tayo, hindi na natin to pakikialaman, guys, para hindi na rin mahihirapan yung mga mag-all white. Tsaka signal light. Kasi yung iba pinapalitan pa kahit all white. Pati ito gagawing puti, di ba? So para hindi na kayo mahirapan, itong part na to, hindi natin siya gagawing RGB or makulay. Ito na lang yung gagalawin natin dito sa part na to. Magmo-modify tayo. Lalagyan natin ang violet dyan. So yun, start na natin yung pagbabaklas muna. Kailangan natin siyang initan habang binubukan itong plier po natin. Note rin pala yan, clip nyo itong mga nakalock dyan, oh, yung mga nakapin, nakapasok. Ayan, tulad yan, ito naputol na. Pero okay lang na masira itong base kasi di na rin naman natin gagamitin yun eh. May retrofit na tayo. Ayan, oh. Tanggalin nyo lang itong mga to para hindi nakaharang. Tapos persay natin gamit itong clipper natin. So suksok lang natin siya sa may awang. Ayun, oh. Makikita niya, bumubuka naman siya. Mas okay na nainitan ng buo yung buong paligid. Kasi kapag isang side lang yung ininitan, is hindi siya kakawala. Ayan, kung makikita nyo, diba, kumawala na. O, diba, kumawala na, guys. Natanggal na natin siya. Ayan, guys, baklasado na, diba, napakadali lang. By the way, medyo mahirap to kung hindi pa napapalitan yung lens nyo. Ito kasi replacement na. So, madali na lang siya tanggalin kasi natanggal na ng isang beses to kung di ako nagkakamali. So, ito yung itsura ng headlight AC natin kapag walang lens. Makikita nyo naman yung lens natin, buong buo pa. So, if ever man, magamit pa po natin ito, mga lens natin, anggal natin. So next step po natin is tatanggalin po natin yung mga tornilyo dyan. Ayan, mga Phillips. Meron dyan. Meron dito. Tapos meron doon. So tanggalin lang natin yung mga yan, guys, para mabaklas to. Bali yung hindi natin gagalawin dito is ito nga. Daytime running light, signal light. Pati yung mga board nila. Kasi may kanya-kanyang board yan. Tatanggalin natin is itong board ng pinaka headlight natin. Yung high and low kasi magiging violet na yan, guys. Tapos, ililipat po natin itong assembly na to, syempre, dito sa retrofit po natin. Dito. Kasi hindi na rin natin gagamitin itong pinaka-base natin. So, baklasin lang natin yung mga tornilyong tinuro ko sa inyo, guys. Yung paikot na dyan. Gamit lang kayo ng kahit maliit na Phillips. Palag na yan. So, 6 natanggal natin tornilyo. 3 kabilaan yan, guys. Tabi natin to kasi magagamit pa natin yan. Tapos mababaklas na natin itong daytime running light AC tsaka signal light AC po natin. So yan po yung pinakamaskara ng ating retrofit. So kailangan lang natin tanggalin yung socket dito. Pindutin lang natin siya dito sa ilalim. Tapos babaklas natin yan. At yun, may hiwalay na natin siya. So itong part na to, guys, hindi na natin siya pakikialaman. Pakikialaman lang natin siya kung mag-RGB tayo or hybrid, which is gagawin natin soon, guys. Pero sa ngayon, dahil all white,
stay put muna po natin yan at hindi po muna natin gagalawin. Including po yung mga socket po nila, mga wirings. At ito na lang po yung sasaksak po natin para mapagana po ulit itong buong asi na to. By the way, version 2, version 3 Honda Click, halos same lang naman yan ng size nitong assembly po natin. Tsaka nitong retrofit, so same lang naman po yung gagamitin natin dyan. Ngayon, tinry ko ilagay itong asi po natin dito sa bagong retrofit po natin. Take note, ito yung luma, ito yung bago. Tapos, ito yung galing sa luma natin. Tinatry ko siya kung plug and play lang. At may kailangan lang tayong putulin, guys. Ito, kailangan natin siya putulin para sumakto yung mga tornilyuhan po niya dito sa retrofit po natin. So, gamit lang siguro tayo ng cutter or plies para maputol yung dulo na yan, kabilaan. Dito kasi sa stock asi po natin, may suksukan siya dito, kung kaya naman papasok itong part na to. Pero dito sa bago natin, wala siyang suksukan. Ayan, kung nakikita nyo, wala siyang suksukan. Kung kaya naman, putulin na lang natin to. Tinry muna natin siyang i-mock up dito sa ating retrofit. Tinornilyo natin. At swak naman siya, halos plug and play. So kahit di na pala natin tanggalin yung nakalawit dito, ayan, hindi naman pala siya sasayad sa kung saan. Pero yun, wala rin naman siya paglalagyan. So okay lang din naman putulin. And baka sumabit din kasi siya sa lens. So yun lang naman yung ginawa natin. Plug and play na siya, guys. So pinapakita ko sa inyo lahat ng detalye para masundan nyo, guys. At ayun, swak naman siya. Wala naman tayo magiging problema dito sa retrofit, tsaka dito sa daytime running light asi natin. Kaya mga bossing, makalawang araw na at nagkaroon tayo ng konting trial and error at problema nung nakalipas na araw, kaya na-stack up tayo. Pero nasolusyonan naman natin na ngayon. So i-recap ko muna kayo sa ginawa natin last time. Napagtanggal na po natin tayo ng lens po natin. Napagtanggal na po tayo. Tapos itong eyeline tsaka signal asi po natin, na i-disconnect na po natin siya dito sa stock natin. At nailipat na po natin siya dito sa retrofit. Wala naman pong problema sa fittings. Ang pinaka naging problema ko lang o inaaral is yung connection po nitong eyeline po natin at signal light papunta sa motor po natin. Kasi etong socket po na to, which is ito, and dadaan po siya dito sa board ng headlight po natin, which is ito. Hindi na natin gagamitin yan, di ba? Dadaan pa po siya sa board ng headlight natin papunta dito sa socket. Sa madaling salita is hindi siya rekta na socket papunta dito sa eyeline. Socket siya papunta dito sa board, papunta sa eyeline. Ngayon, tinry ko siyang i-short or i-shortcut. Pinutol ko tong socket, dinugtong ko siya dito, dito sa socket para rekta dugtong. Tapos ito, matanggal natin. At yun, tinry ko siyang isaksak sa motor. Nangyari, busted. Hindi pala siya pwedeng irekta-rekta na i-connect. So, ang option po natin based sa mga ginawa kong idea sa TikTok at sa YouTube, pwede po natin gamitin na lang or wag nang tanggalin yung board. So, ito mababaklas naman natin tong framing na to. So, ito wag na natin siyang tanggalin itong board. Isama na lang natin siya sa setup natin. Itago na lang natin siya or kung saan man siya ipepesto. So, ganun yung possible na pwede natin gawin para mapagana pa tong eyeline. So itong headlight, itong board kasi may may LED sa headlight, nandiyan rin siya. Puputulin na lang natin yung wire para sa headlight para hindi na siya umilaw, at yun, mapailaw pa rin po natin itong eyeline tsaka signal light lang. So ang nangyari, mga bossing, dahil nabusted ito, bumili tayo ng bagong headlight asi dito sa Click V2. So, I assume na sana same lang sila ng wiring nitong stock po natin. Tapos bumili na rin tayo nitong pang version 3. Kasi sa version 3, iba yung board niya mga bossing, iba yung wiring. So, sana yung stock na OEM na binili natin or yung replacement, same siya sa stock ng version 3. Pero malalaman naman natin yan and pang version 3. So, bumili na ako ng dalawang bagong asi para alam nyo rin yung connection para sa version 3. Para hindi kayo malito kapag magbabayad na tayo. Isang option pala natin para matanggal po natin itong board kung gusto naman natin siyang tanggalin at ma-erekta, kagaya ng ginawa ko noon, is lalagyan pa po natin siya ng resistor or ng step down. Bale, dito sa first part ng tutorial natin mga bossing hanggang sa malagay yung bayad,
hinayaan ko muna yung board natin dito. So may pinutol lang tayo na wire para ma-disable yung LED lights ng high and low beam natin. Pero sa bandang dulo ng video, tinuro ko rin doon kung paano maglagay ng resistor or step down para matanggal natin yung board. Medyo malaki rin kasi yung kakainin na space ng board. So napag-decide na tinatanggalin para maging malinis yung setup natin at wala masyadong kalat sa loob. Tapos sa Click version 3 pala mga bossing, hindi na kailangan tanggalin yung board kasi nandun lang siya sa bandang likod ng ASI. So ngayon dahil busted na to, ayan, magta-trial and error ulit tayo dito sa bago nating ASI. So titingnan ko rin kung same lang siya ng wiring dito sa stock po natin. So yan, natanggal na po natin yung pinaka lens nitong replacement po natin. Ito yung bago. Ito yung orig natin na stock. At based sa observation natin, halos same lang naman sila ng wiring. So same procedure lang naman yung gagawin natin dito mga bossing. So may tinanggal ako na socket. Medyo magulo lang yung socket niya dito, medyo spaghetti. Pero same lang naman na may tinanggal tayong isang socket. Tapos diretso siya sa board papunta dito. So same lang dito. Socket, diretso siya sa board. Tapos papunta dito. So ito, i-retain lang natin yung board natin dito mga bossing. Tatago lang natin. So ito yung gagamitin natin na socket or linya. Kasi nga ito busted na to. Hindi natin magamit. Pero ito plug and play lang naman siya papunta dun sa stock natin. So yun, para mapaklas natin at mapakita ko sa inyo kung paano natin itatago yung board. Tanggalin lang natin yung tornilyoan dito mga bossing. 1, 2, 3, 4. Same sa stock. Same lang naman yan. Tapos ito, may tatanggalin tayo dito. Isang tornilyo. Ano lang naman yan, Phillips. Isa. Para matanggal itong buong to. Tapos, ikutin lang natin yung ikutan niya dito. Ayan, yung ikutan nitong replacement. Pwede siyang Phillips, pwede siyang socket, no? Siguro 10mm to. Dito kasi sa isa, yung original na stock natin na genuine. Ano lang siya, socket 10mm. Para ano siya, matanggal siya dito at mabaklas natin ang buo to. So yun, baklasin lang natin mga tornilyo dito mga bossing. Unahin ko na to, itong dalawa dito. Itong tornilyo na to, tsaka itong parang bracket na to na box. Magagamit pa natin yan para dito sa retrofit natin na bago. Kasi yung iikot naman dito is yung bracket ng biled natin. So lilipat natin to dyan mga bossing. So tanggalin lang din natin isa. Tapos syempre itabi natin. So tabi natin to, magagamit pa natin to. So bali yung magiging demo model na natin mga bossing is itong replacement natin na bago. Kasi ito yung working. Ito sira na. So nakita naman natin na same lang naman yung magiging procedure natin. Kasi same lang sila ng hugis ng board, ng wire, ng placement na mangyayari. So ito na lang yung magiging demo natin mga bossing para hindi kayo malito. Pero isusunod din natin yung pang version 3 para makita natin kung paano yung discarding nyo kung version 3 yung gagawa nyo ng biled. So tanggalin lang din natin yung tornilyo dito. 1, 2, 3, 4 dito sa board. Pati yung dito sa likod nga mga bossing. Dito sa replacement 8mm lang siya, pero sa stock 10mm siya, di pumasok to. Pero yun, gamitan na lang natin ng Phillips. Ikutin lang natin siya mga bossing counterclockwise para kumawala siya dito. So ito pala yung ano natin, yung adjustan ng buga ng ilaw. Pero sa biled natin is mawawala na to at mapapalitan na siya nung diikot na lang yung automatic na gumagalaw. Para hindi nakaikot ng ikot dito kasi mahirap mag-adjust. At kailangan sa biled mabilisan yung pag-adjust kasi malakas yung buga niya. So magagamit nyo pa rin siya ng maayos kapag i-adjust yung buga. Pero take note lang, pwede nyo pa rin naman gamitin to kung ayaw nyo ng auto leveling. Ayan, counterclockwise lang, tapos baklasado na yung adjustan ng headlight aim dito. At mababaklas na natin to mga bossing. So dito sa part na to, tanggalin muna siguro natin to. Ikutin lang natin siya gamit yung pliers para ma-assemble natin na maayos to. By the way, bago natin tanggalin to sa ating mga bossing, i-test light na po natin siya. Tingnan natin kung gagana itong buong ASI. Actually, gumana naman yan, na-test light ko na po siya. Ngayon kasi, i-disable natin itong pinaka-headlight, di ba? Bale sa part na ito ng tutorial natin mga bossing, itinuro ko lang kung paano i-disable yung LED lights natin dito sa board sa pamagitan ng pagputol ng wire dito sa board natin. Pero pwede nyo nang i-skip itong part na to kasi tatanggalin din natin yung board sa bandang dulo ng video. Pero for the sake na maintindihan nyo lang yung flow na ginawa natin kasi
Akala ko rin hindi na tayo magtatanggal. Ayan, pagkita ko na lang sa inyo paano natin disable yung LED light. So may wiring lang tayo na puputulin dito, which is itong nasa gitna. White and yellow yung kulay dito sa replacement natin. Pero dun sa stock natin mga bossing, itong green at red lang yung puputulin natin para ma-disable yung LED lights at di na siya umilaw. Kapag hindi natin tatanggalin yung board. Pero ayun, sa bandang dulo ng video, tuturo ko naman kung paano tanggalin yan. So pwede nyo nang skip itong part. So, recap lang tayo mga bossing. Pasimplihin natin kasi baka may mga nalilito na sa inyo. So, recap lang tayo. So, pagkatanggal nyo ng headlight, ito yung bubungad sa inyo, di ba? So, tinanggal lang natin yung mga tornilyuhan dito. Ayan, sa gilid yung maliit para matanggal itong eyeline natin. Ngayon, para matanggal nyo itong eyeline dito sa inyong ASI, tanggalin nyo yung socket. Same lang naman sa stock, medyo spaghetti lang dito sa ating mga replacement na headlight spaghetti wire nila. Ayan, ito yung socket niya. Pero dito sa stock natin, ayan, ito yung socket niya, mas maganda. Ganito yung itsura niya. Kulay puti siya. So yun, mababaklas natin itong pinaka-ASI natin na to. Ngayon, dahil nabaklas na natin ito, pwede na natin maayos yung board po natin. So ito, hiwalay muna natin. Hindi muna natin to gagalawin kasi all goods tayo sa wiring nito. Plug and play na lang po itong pinaka-socket po natin. Ayusin na lang natin yung wire mamaya. Tapos pagkarating nyo dito sa part na to, may tinanggal tayo dito na pin, which is yung lock dito. Tig-isang Phillips lang yan na screw. Mababaklas na natin to. Tsaka ito. So inikot lang natin siya para matanggal dito. Ayun o, ikutin nyo lang to ng counterclockwise para matanggal siya dito sa headlight aim nya na tornilyo. Tapos, inikot ko lang siya. Tapos, dito sa 6-pin wire na to, pinutol natin yung dalawa dito sa gitna. So, yan. So, kung stock nga yan, red at saka green yung puputulin ninyo. Ito kasi replacement na mga bossing. At yun, na-disable na po natin yung pinaka-headlight po natin. At yun, kukunin na natin yung board dito. So, baklasin lang natin gamit itong screw po natin. Bali, skip nyo na rin pala itong part na to kasi yung ginawa lang natin dito, tinanggal natin yung tornilyuhan ng board, tinanggal natin yung housing ng headlight, tapos pinagsama ko lang yung dalawang board, pansamantala maging malinis or minimal lang yung kalat sa loob, pero soon nga tatanggalin din natin yung mga board. Tapos ito palang nasirang stock na eyeline po natin. Sa hybrid or RGB na natin siya mga gamit mga bossing. So itatabi ko lang siya. So itong replacement lang talaga yung magagamit natin dito sa all white. Anyway, need natin tanggalin itong socket kasi ililipat natin itong buong part na to sa retrofit natin yung bago. Kasi kung makikita nyo, hindi pa to yung retrofit natin. Baka namamalik mata kayo. Ito pa lang yung retrofit natin mga bossing. So dyan natin siya ililipat. So sa pagtanggal ng socket, ikutin lang natin itong part na to. So mayroon naman nakasulat dyan kung paano siya ikutin. And rotate. Sa stock alam ko may nasulat dito, wala eh. So inikot ko lang siya clockwise. Tapos ayun, baklasado na. So ito na yan mga bossing. Ililipat natin siya dito sa retrofit natin. Ayan. So kahit tanggalin natin yung board, ililipat talaga natin to kasi ito yung socket papunta sa eyeline natin. So yan yung magiging bagong bahay nitong ating mga wirings, etc. So ito, gagawa natin siya na magiging kahugis niya. Itong part na to or yung pinaka plug niya dito. Ayan o. Gagayahin natin itong hugis na to papunta dito kasi dito sa retrofit bilog pa siya no mga bossing. So para kapag nilagay natin siya, ikutin natin siya, walang magiging singaw kasi fit na fit siya. Ayan, kasi may o-ring to, swak na swak yan. So yan, malinis na to. Ayan o, yung board natin malinis na, pluggable na rin to, at nalinis na rin natin itong wiring dito. So mamaya na natin problemahin yung ating fittings dito mga bossing. Ayan, gagawin na muna natin yung violet po natin. So itabi lang po muna natin itong ASI natin na to. Okay na tayo sa headlight, pluggable na siya, tsaka malinis na rin siya sa loob. So kunin lang natin